Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga responsibilidad at mga bagay na maaaring magdala ng pag-aalala sa iyong puso, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong isip sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito ng nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Diyos dahil may mensahe siya para sa iyo ngayong umaga. Maaaring nagising ka na may mabigat na iniisip. Maaaring may mga problemang hindi mo alam kung paano sosolusyonan. Maaaring may sakit kang pinagdaraanan, mga pangambang bumabagabag sa iyong puso o mga sitwasyong tila hindi mo kontrolado. At sa katahimikan ng iyong isip, maaaring napatanong ka, Panginoon, paano ako magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito? Pakinggan mo ito ng malinaw. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa bawat panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ilapit ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan. Ang makapangyarihang pangakong ito mula sa Filipos 4 verse 4-8 ay nagpapaalala na hindi mo kailangang dalhin ng mag-isa ang lahat ng iyong mga pasanin. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa iyo na ilagay sa kanyang mga kamay ang bawat alalahanin, bawat takot at bawat pangangailangan. Ngayong umaga, nais niyang palitan ang iyong pag-aalala ng kapayapaan. Nais niyang alisin ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong puso at punuin ka ng bagong pag-asa. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay hindi nakabatay sa sitwasyon. Ito ay nakabatay sa kanyang presensya at katapatan. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. Kung ikaw ay may karamdaman, pagod o sugatang damdamin, may kapangyarihan siyang magpagaling. Kaya niyang palakasin ang iyong katawan, sariwain ang iyong isip, at buhayin muli ang iyong espiritu. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito habang ikaw ay lumalakad, nagtatrabaho, nag-aaral o humaharap sa iba't ibang pagsubok. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa iyo. Siya ang iyong kalasag laban sa takot at ang iyong kanlungan sa oras ng kaguluhan. At sa bawat laban na iyong kakaharapin, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa iyong mga desisyon, lakas sa iyong mga pagsubok, at pabor sa bawat pagkakataong darating sa iyong buhay. Kasama ng lahat ng ito ay ang kanyang mga pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Ang Filipos 4:4 guide ay nagpapaalala na sa halip na mabuhay sa pag-aalala, maaari tayong mabuhay sa panalangin. Sa halip na magpatalo sa takot, maaari tayong mamuhay sa pananampalataya. At sa halip na ituon ang ating isip sa problema, maaari nating ituon ito sa kabutihan, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga sa presensya ng Diyos. Inilalapit sa Kanya ang ating mga pangangailangan at nagtitiwala sa Kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay nakikinig pa rin, nagpapagaling pa rin, nagpoprotekta pa rin, at nagbubuhos pa rin ng kanyang biyaya sa kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso.
Isuko mo sa Diyos ang lahat ng iyong alalahanin at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming katawan, pagalingin mo kami at palakasin sa bawat sandaling aming dinaraanan. Ikaw ang aming liwanag at kaligtasan, at sa iyong presensya ay walang lugar ang karamdaman, kahinaan at pagkasira. Lumalapit kami ng buong pagpapakumbaba, kinikilala na ikaw ang may ganap na kapangyarihan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na ang aming katawan ay hindi mananatiling bihag ng sakit. Ang bawat kirot ay nawawala. Ang bawat karamdaman ay sumusuko sa iyong kapangyarihan. Ang aming katawan ay tumutugon sa iyong salita, isang salita ng buhay at kagalingan. Panginoon, hipuin mo ang bawat bahagi ng aming katawan na nangangailangan ng iyong paghipo. Kung may sakit sa aming dugo, linisin mo ito. Kung may kahinaan sa aming mga buto, patibayin mo ito. Kung may pagod sa aming mga kalamnan, palakasin mo ito. Ang bawat sistema ng aming katawan ay umaayon sa iyong perpektong disenyo. Walang anumang depekto ang mananaig, sapagkat ikaw ang aming tagapagpanumbalik. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat uri ng karamdaman, mga nakikita at hindi nakikita. Ang bawat diagnosis na nagdulot ng takot ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang bawat sintomas ay napuputol. Ang bawat ugat ng sakit ay binubunot. Kami ay hindi alipin ng karamdaman. Kami ay malaya sa iyong kapangyarihan. Ang dugo ni Jesus ang sumasaklaw sa amin, at sa dugo na iyon ay may kagalingan, kaligtasan at panibagong buhay. Linisin mo ang aming isip mula sa pag-aalala at punuin ng katotohanan at pag-asa. Panginoon, alam mo ang mga laban na hindi nakikita, ang mga iniisip na paulit-ulit, ang mga takot na tahimik ngunit mabigat. Ngunit ngayon, sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat kaisipang hindi nagmumula sa iyo. Ang aming isip ay hindi magiging tahanan ng pag-aalala, kundi magiging lugar ng iyong kapayapaan. Ang bawat alalahanin ay aming isinusuko sa iyo. Ang bawat pagdududa ay napapalitan ng pananampalataya. Panginoon, turuan mo kaming ituon ang aming iniisip sa mabuti, marangal at kaaya-aya. Sa bawat sandali na nais kaming hilahin ng negatibong pag-iisip, ipaalala mo ang iyong katotohanan. Ang aming isip ay nagiging malinaw. Ang aming pag-iisip ay nagiging matatag. Ang aming pananaw ay nakaangkla sa iyong mga pangako. Hindi kami magpapadala sa takot sapagkat ikaw ang aming liwanag. Ipanumbalik mo ang aming espiritu upang kami ay magalak sa iyo palagi. Panginoon, kung kami man ay napagod sa laban ng buhay, kung kami man ay nanghina sa aming pananampalataya, ngayon ay inaabot namin ang iyong presensya. Buhayin mo muli ang aming espiritu. Ipanumbalik mo ang apoy ng aming pananampalataya. Ang aming puso ay muling nag-aalab sa iyong pag-ibig. Ang aming ugnayan sa iyo ay lumalalim. Ang aming kagalakan ay hindi na nakadepende sa sitwasyon, kundi sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat espiritu ng panghihina, pagkapagod at kawalan ng pag-asa. Ang bawat bagay na nagpapabigat sa aming espiritu ay nawawala. Kami ay pinupuno ng iyong lakas. Kami ay binubuhay ng iyong presensya. Kami ay pinapanumbalik ng iyong kapangyarihan. Alisin mo ang anumang karamdaman at palitan ng kalusugan at lakas ang aming buong pagkatao. Panginoon, hinihingi namin ang kabuuang kagalingan, pisikal, mental at espiritual. Walang bahagi ng aming buhay ang hindi mo kayang abutin. Ang iyong kagalingan ay dumadaloy sa amin, malalim, makapangyarihan at tuloy-tuloy. Ang aming katawan ay nagiging malakas.
Ang aming isip ay nagiging payapa. Ang aming espiritu ay nagiging buhay na buhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kadiliman laban sa aming kalusugan. Ang bawat atake ng kaaway ay aming pinapalayas. Ang bawat tanikala ng sakit ay napuputol. Ang bawat plano ng pagkasira ay nabibigo. Kami ay sakop ng iyong kapangyarihan. Kami ay tinatakpan ng iyong presensya. Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ay malayang kumikilos sa aming buhay. Siya ang nagpapagaling sa amin. Siya ang nagpapalakas sa amin. Siya ang nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Ang iyong presensya ay parang apoy na sumusunog sa anumang hindi mo kalooban at nagpapalakas sa aming loob. Ang iyong mga anghel ay nakapaligid sa amin, nagbabantay at naglilingkod ayon sa iyong utos. Kami ay hindi nag-iisa. Kami ay sakop ng langit. Ang kapangyarihan ng langit ay kumikilos sa aming buhay. Ang aming kagalingan ay hindi lamang hinihiling. Ito ay aming inaangkin sa pangalan ni Jesus. Idinideklara namin na kami ay gumagaling, kami ay pinapanumbalik, kami ay ginagawang buo. Ang aming katawan ay malakas, ang aming isip ay malinaw, ang aming espiritu ay matatag. Walang sakit ang mananaig, walang takot ang mananatili, walang kahinaan ang magtatagal. Ang aming paghinga ay may kapayapaan, ang aming puso ay may lakas, ang aming isip ay may kalinawan, ang aming espiritu ay may apoy. Kami ay buo sa iyong presensya, kami ay pinanumbalik ng iyong kapangyarihan. Kami ay nabubuhay sa iyong biyaya. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan na nagmumula sa Diyos, i-type sa mga komento, dumadaloy sakin ang kagalingan ng Diyos. Hayaan mo itong maging iyong pagtanggap sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay ngayon. Panginoon, balutin mo kami ng iyong proteksyon laban sa anumang panganib. Ikaw ang aming tanggulan at matibay na kanlungan. Sa iyo kami tumatakbo kapag may banta at sa iyo kami nananatili kahit walang nakikitang panganib, sapagkat alam naming ikaw ang patuloy na nagbabantay. Sa iyong presensya, kami ay ligtas, hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong kapangyarihan na hindi nagkukulang at hindi natitinag. Kaya ngayon, inilalagay namin ang aming buhay, ang aming pamilya at ang lahat ng aming pag-aari sa ilalim ng iyong banal na proteksyon. Ingatan mo ang aming tahanan mula sa kapahamakan at masamang balak. Panginoon, ang aming tahanan ay aming iniaalay sa iyo. Ito ay hindi lamang isang lugar ng pahinga, kundi isang lugar kung saan ikaw ang naghahari. Sa pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ang bawat sulok ng aming tahanan ng iyong presensya. Ang bawat pintuan at bintana ay sakop ng iyong kapangyarihan. Walang masamang espiritu ang makakapasok. Walang kaguluhan ang mananaig. Walang kapinsalaan ang lalapit. Ang aming tahanan ay lugar ng iyong kapayapaan, iyong presensya at iyong proteksyon. Ilayo mo kami sa tukso at gabayan sa tamang landas. Panginoon, alam naming may mga patibong na inilalatag ang kaaway, mga bagay na mukhang mabuti ngunit naglalayo sa amin sa iyo. Kaya hinihiling namin ang iyong paggabay. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat tukso na hindi naaayon sa iyong kalooban. Ang aming puso ay pinananatiling matatag. Ang aming isip ay malinaw. Kami ay hindi malilinlang, sapagkat ikaw ang aming gabay. Takpan mo ang aming isip at puso laban sa takot at pangamba. Panginoon, may mga sandali na ang takot ay bigla na lamang sumusulpot, takot sa hinaharap, sa kaligtasan, sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ngunit sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat espiritu ng takot. Ang aming isip ay pinupuno ng iyong kapayapaan. Ang aming puso ay pinatatag ng iyong presensya. Hindi kami matitinag,
sapagkat ikaw ang aming sandigan. Ipadama mo ang iyong presensya bilang aming kanlungan at sandigan. Panginoon, kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming pahinga. Kapag kami ay natatakot, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming liwanag. Sa bawat sandali, ipaalala mo na hindi kami nag-iisa. Ang iyong presensya ang sumasaklaw sa amin, isang presensyang nagbibigay ng katiyakan na kami ay ligtas. Sa bawat hakbang namin, samahan mo kami at panatilihing ligtas. Panginoon, saan man kami magpunta, sa aming paglabas, sa aming pag-uwi, sa aming trabaho, at sa bawat lugar na aming puntahan, ikaw ang aming kasama. Ikaw ang nauuna sa amin. Ikaw ang nakapaligid sa amin. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin na ang bawat biyahe ay ligtas, ang bawat galaw ay protektado, at ang bawat hakbang ay ginagabayan mo. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kadiliman laban sa aming buhay. Ang bawat plano ng kaaway na manakit, manira at magdala ng kapahamakan ay aming winawasak. Ang bawat nakatagong bitag ay nabubunyag. Ang bawat lihim na balak ay nawawalan ng bisa. Walang anumang armas na nabuo laban sa amin ang magtatagumpay. Kami ay sakop ng iyong kapangyarihan, at ang iyong kapangyarihan ang nangingibabaw sa lahat. Panginoon, ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan kami. Ilagay mo sila sa paligid namin, sa aming tahanan, sa aming trabaho, at sa bawat lugar na aming puntahan. Sila ay maging tagapagbantay, tagapagtanggol, at tagapagligtas ayon sa iyong utos. Kami ay hindi nag-iisa sapagkat ang langit ay kumikilos para sa aming kapakanan. Ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na gumagabay sa amin. Siya ang nagbibigay babala kapag may panganib. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan bilang kumpirmasyon ng iyong presensya. Siya ang nagtuturo sa amin kung saan dapat pumunta at kung ano ang dapat iwasan. Sa Kanya, kami ay ligtas at ginagabayan. Panginoon, pinapalakas mo ang aming pananampalataya upang hindi kami matakot sa anumang banta. Kahit may mga bagay na hindi namin nakikita, nagtitiwala kami na ikaw ang kumikilos. Kahit may mga panganib na hindi namin namamalayan, alam naming ikaw ang nagbabantay. Ang aming tiwala ay nasa iyo, hindi sa aming kakayahan. Idinideklara namin na kami ay protektado. Ang aming pamilya ay protektado. Ang aming tahanan ay protektado. Ang aming kinabukasan ay protektado. Walang anumang masama ang mananaig laban sa amin. Ang bawat plano ng kaaway ay mabibigo. Ang bawat banta ay mawawala. Kami ay lumalakad ng may tapang, hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong kapangyarihan na nasa amin. Hindi kami matatakot sa dilim, sapagkat ikaw ang aming liwanag. Hindi kami mangangamba sa panganib, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay, at ang iyong mga kamay ay matatag at tapat. Kung naniniwala kang ikaw ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento, ang aking sambahayan ay ligtas sa kamay ng Diyos. Hayaan mo itong maging iyong matibay na deklarasyon ng pananampalataya. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng kapayapaang higit sa aming pag-unawa. Sa iyong presensya, kami ay nakakahanap ng katahimikan na hindi kayang ibigay ng mundo. Isang kapayapaang nananatili kahit sa gitna ng kaguluhan, kahit sa gitna ng mga tanong, at kahit sa gitna ng hindi pa namin nauunawaan. Lumalapit kami sa iyo, dala ang lahat ng aming iniisip, ang lahat ng aming alalahanin, at ang lahat ng bumabagabag sa aming damdamin. Hindi namin ito kayang dalhin mag-isa, kaya isinusuko namin ang lahat sa iyo. Tulungan mo kaming hindi mabalisa, kundi magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Panginoon,
May mga sandali na ang aming isip ay puno ng pag-aalala, mga paano kung, mga hindi sigurado, at mga pangamba sa hinaharap. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pagkabalisa. Pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming maniwala na ikaw ay kumikilos kahit hindi namin nakikita. Ang aming puso ay natutong magpahinga sa iyong katapatan. Ipaalala mo na sa panalangin at pasasalamat, matatagpuan namin ang kapahingahan. Panginoon, turuan mo kaming lumapit sa iyo sa bawat sandali, hindi lamang kapag kami ay nangangailangan, kundi sa lahat ng oras. Sa aming panalangin, inilalabas namin ang aming puso. Sa aming pasasalamat, kinikilala namin ang iyong kabutihan, at sa ganitong paraan, ang aming kaluluwa ay nakakahanap ng tunay na pahinga. Patahimikin mo ang aming isip mula sa alinlangan at takot. Panginoon, may mga ingay sa aming isipan, mga boses ng pagdududa, takot at negatibong pag-iisip. Ngunit sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat kasinungalingan. Ang aming isip ay pinupuno ng iyong katotohanan. Ang aming pag-iisip ay nagiging malinaw, maayos at nakatuon sa iyo. Ang bawat kaguluhan ay napapalitan ng katahimikan. Hayaan mo ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming tahanan. Panginoon, ang aming tahanan ay nais naming maging lugar ng iyong presensya. Kung may tensyon, dalhin mo ang pag-unawa. Kung may galit, dalhin mo ang pagpapatawad. Kung may sakit ng damdamin, pagalingin mo ito. Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay mapuno ng iyong pag-ibig. Ang bawat salita ay maging mahinahon. Ang bawat kilos ay maging mapayapa. Turuan mo kaming mamuhay na may kapanatagan at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, ang kapayapaan ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Turuan mo kaming mamuhay nang may tiwala sa iyo sa bawat sitwasyon. Kahit hindi namin kontrolado ang lahat, alam naming ikaw ang may hawak ng lahat. Kaya kami ay nananatiling panatag. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kaaway na nagdudulot ng kaguluhan sa aming buhay. Ang bawat bulong ng kasinungalingan, bawat pagtatangkang sirain ang aming kapayapaan at bawat puwersa ng kadiliman ay aming pinapalayas. Wala silang lugar sa aming isip, sa aming puso at sa aming tahanan. Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa amin. Panginoon, turuan mo kaming maging tagapagdala ng kapayapaan sa aming mga salita, naway may kaginhawahan. Sa aming presensya, naway may kapanatagan. Sa aming pakikitungo sa iba, naway makita ka. Gamitin mo kami upang magdala ng liwanag sa mga lugar na puno ng kaguluhan. Gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan. Panginoon, kapag kami ay nahaharap sa mga sitwasyong hindi namin kayang kontrolin, ipaalala mo sa amin na ang kapayapaan ay nagmumula sa iyo, hindi sa aming kakayahan. Kahit ang paligid namin ay magulo, ang loob namin ay nananatiling tahimik dahil sa iyong presensya. Kahit may problema, kami ay may kapayapaan. Kahit may pagsubok, kami ay may katiyakan. Ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na dumadaloy sa aming buhay, nagbibigay ng kapanatagan, nagpapaalala ng iyong mga pangako at nagdadala ng lalim ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang sitwasyon. Siya ang nagtataguyod sa amin kapag kami ay nanghihina. Siya ang nagbibigay sa amin ng lakas na manatiling payapa kahit sa gitna ng unos. Ang iyong mga anghel ay nakapaligid sa amin, nagbabantay at nagdadala ng kaayusan sa aming paligid. Ang kaguluhan ay umaalis, ang katahimikan ay pumapasok. Ang iyong presensya ang nagiging sentro ng aming buhay. Idinideklara namin na ang aming buhay ay puno ng kapayapaan, ang aming isip ay tahimik, ang aming puso ay panatag, ang aming tahanan ay mapayapa. Walang anumang puwersa ng kaguluhan ang mananaig, sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinasandalan.
Kung kami man ay dadaan muli sa pagsubok, hindi kami matitinag, sapagkat ang iyong kapayapaan ang aming sandigan, ang iyong presensya ang aming lakas, at ang iyong katapatan ang aming katiyakan. Kung pinipili mong yakapin ang kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay payapa dahil ang Diyos ang aking sandigan." Hayaan mo itong maging iyong simpleng deklarasyon na ang kapayapaan ng Diyos ay tunay na naghahari sa iyong puso at buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyong aming ginagawa. Lumalapit kami sa iyo na may bukas na puso, kinikilala na ang aming sariling pag-unawa ay may hangganan, ngunit ang iyong karunungan ay walang limitasyon. Ikaw ang nakakaalam ng simula at wakas. Kaya ang aming mga hakbang ay nais naming ilagay sa iyong mga kamay. Sa bawat pagpili na aming haharapin, turuan mo kaming tumingin hindi lamang sa nakikita, kundi sa iyong kalooban na higit sa lahat. Tulungan mo kaming ituon ang aming isip sa mga bagay na totoo at matuwid, Panginoon. Sa mundong puno ng ingay at iba't ibang opinyon, nais naming ang iyong katotohanan ang mangibabaw sa aming pag-iisip. Alisin mo ang anumang maling paniniwala, anumang kaisipan na naglalayo sa amin sa iyo. Ang aming isip ay punuin mo ng liwanag, katotohanan at direksyon. Ang aming pag-iisip ay maging maingat, malinis at naaayon sa iyong salita. Liwanagan mo ang aming pangunawa upang makilala ang tama at mali. Panginoon, may mga pagkakataon na ang tama at mali ay tila magkahalo at hindi agad malinaw ang dapat piliin. Ngunit ikaw ang nagbibigay ng malinaw na discernment. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng kalituhan at panlilinlang. Ang aming mga mata ay nakabukas. Ang aming puso ay sensitibo sa iyong tinig. Hindi kami malilinlang sapagkat ikaw ang aming gabay. Turuan mo kaming mag-isip ayon sa iyong kalooban. Panginoon, baguhin mo ang paraan ng aming pag-iisip. Ang aming mga desisyon ay hindi na batay sa takot o emosyon, kundi sa iyong katotohanan. Turuan mo kaming huminto, makinig at maghintay sa iyong direksyon. Ang aming isip ay nagiging instrumento ng iyong karunungan at ang aming buhay ay nagiging patunay ng iyong paggabay. Iwasan mo kami sa maling paghatol at gabayan sa matalinong pagpili. Panginoon, ilayo mo kami sa mga desisyong magdadala sa amin sa kapahamakan. Kung may mga landas na hindi para sa amin, isara mo ito. Kung may mga oportunidad na hindi naaayon sa iyong kalooban, alisin mo ito sa aming harapan. At kung may mga pintuang dapat naming pasukin, buksan mo ito ng malinaw at may kapayapaan. Naway, ang aming karunungan ay magmula sa iyong salita at katotohanan. Panginoon, ang iyong salita ang aming gabay sa bawat hakbang. Ito ang nagbibigay sa amin ng liwanag sa gitna ng dilim. Ito ang nagpapatibay sa amin kapag kami ay nalilito. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako sa bawat sitwasyon na aming kinakaharap. Ang iyong katotohanan ang aming pinanghahawakan. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat plano ng kaaway na iligaw kami. Ang bawat maling impluensya, maling payo at maling direksyon ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang aming buhay ay hindi kontrolado ng mundo, kundi ginagabayan ng iyong espiritu. Ang aming mga desisyon ay bunga ng pananampalataya, hindi ng takot. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang patuloy kaming turuan. Siya ang aming tagapayo sa bawat sandali. Siya ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan bilang kumpirmasyon ng tamang desisyon. Siya ang nagpapaalala sa amin ng iyong katotohanan. Sa Kanya, kami ay natutong makinig, sumunod at magtiwala. Palibutan mo kami ng mga taong may karunungan na nagmumula sa iyo. Ilapit mo kami sa mga taong magtuturo, magpapaalala at magtutuwid sa amin ayon sa iyong kalooban.
Ilayo mo kami sa mga impluensyang maglalayo sa amin sa iyo. Ang bawat relasyon sa aming buhay ay maging bahagi ng iyong plano upang kami ay lumago. Panginoon, turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon. May mga pagkakataon na nais naming madaliin ang mga bagay, ngunit pinapaalalahanan mo kami na ang iyong oras ay perpekto. Bigyan mo kami ng pasensya at pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pagmamadali at pagkabalisa, pinipili naming maghintay sa iyo. Idinedeklara namin na kami ay lumalakad sa karunungan. Ang aming isip ay maliwanag, ang aming puso ay nakatuon sa iyo, ang aming mga desisyon ay naaayon sa iyong kalooban. Hindi kami maliligaw, sapagkat ikaw ang aming gabay. Hindi kami matitinag, sapagkat ikaw ang aming pundasyon. Kung tinatanggap mo ang karunungan ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, ang karunungan ng Diyos ay nasa bawat desisyon ko. Hayaan mo itong maging iyong patuloy na deklarasyon na ang Diyos ang gumagabay sa iyong isip at mga hakbang. Panginoon, gabayan mo kami sa landas na dapat naming tahakin. Ikaw ang aming pastol, at kami ay iyong sinusundan ng may pagtitiwala. Sa mundong puno ng iba't ibang direksyon at maraming tinig, pinipili naming sundin ang iyong tinig na malinaw, payapa at puno ng katotohanan. Hindi kami aasa sa aming sariling pag-unawa, kundi ilalagak namin ang bawat hakbang namin sa iyong mga kamay. Ang aming buhay ay hindi aksidente, ito ay bahagi ng iyong plano. Ituro mo sa amin ang mga hakbang na naaayon sa iyong plano. Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin alam kung saan kami patutungo. May mga sandali na tila malabo ang direksyon at puno ng pagdududa ang aming puso. Ngunit ikaw ang Diyos na nagbibigay liwanag sa aming landas. Kahit isang hakbang lamang ang aming makita, sapat na iyon, sapagkat alam naming ikaw ang nangunguna sa amin. Ang iyong liwanag ang gumagabay sa amin sa bawat yugto ng aming buhay. Sa bawat pagdududa, ipaalala mo ang iyong katapatan. Panginoon, kapag kami ay nag-aalinlangan, ipaalala mo ang mga pagkakataong hindi mo kami pinabayaan. Ang iyong katapatan sa nakaraan ang aming pinanghahawakan sa kasalukuyan. Ang iyong mga pangako ang aming pinaniniwalaan para sa hinaharap. Hindi kami matatakot, sapagkat alam naming ikaw ay tapat kailanman. Samahan mo kami sa bawat desisyon at direksyon ng aming buhay. Panginoon, hindi lamang sa malalaking desisyon, kundi maging sa maliliit na bagay, nais naming maranasan ang iyong paggabay. Sa bawat salita na aming bibitawan, sa bawat hakbang na aming gagawin, at sa bawat plano na aming bubuuin, ikaw ang aming tanong, ikaw ang aming sagot, at ikaw ang aming patnubay. Ang aming buhay ay maging resulta ng iyong direksyon. Naway, ang aming puso ay laging handang sumunod sa iyong gabay. Panginoon, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba. Huwag mo kaming hayaang maging matigas ang aming puso. Kapag ikaw ay nagsalita, naway agad kaming sumunod. Kapag ikaw ay nagtuwid, naway tanggapin namin ito ng may bukas na puso. Ang aming hangarin ay hindi lamang malaman ang iyong kalooban, kundi sundin ito ng buong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat plano ng kaaway na iligaw kami. Ang bawat panlilinlang, bawat maling direksyon, at bawat oportunidad na hindi naaayon sa iyong kalooban ay nawawalan ng kapangyarihan. Hindi kami basta-basta madadala sa kung ano ang mukhang tama, ngunit mali. Ang aming espiritu ay sensitibo sa iyong tinig. Ang aming puso ay nakatuon sa iyo. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang patuloy kaming akayin. Siya ang aming gabay sa bawat sandali. Siya ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan kapag kami ay nasa tamang landas. Siya ang nagbababala kapag kami ay papalayo sa iyong kalooban. Sa Kanya, kami ay natutong makinig, maghintay,
at sumunod. Palibutan mo kami ng tamang mga tao na magiging bahagi ng iyong paggabay sa aming buhay. Ilapit mo kami sa mga taong may takot sa iyo, may karunungan at may malasakit sa aming paglago. Ilayo mo kami sa mga impluwensyang maglalayo sa amin sa iyo. Ang bawat relasyon sa aming buhay ay maging instrumento ng iyong plano. Panginoon, turuan mo kaming maghintay kapag kailangan naming maghintay. May mga pagkakataon na nais naming madaliin ang mga bagay, ngunit pinapaalalahanan mo kami na ang iyong oras ay perpekto. Bigyan mo kami ng pasensya. Bigyan mo kami ng pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pagmamadali at pagkabalisa. Pinipili naming maghintay sa iyo. Idinedeklara namin na kami ay ginagabayan mo. Ang aming mga hakbang ay itinatag mo. Ang aming landas ay pinapalinaw mo. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang aming ilaw. Hindi kami mawawala sapagkat ikaw ang aming pastol. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay, at ang iyong mga kamay ay tapat at matatag. Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay, ikaw ang aming gabay. Sa bawat simula, ikaw ang aming direksyon. Sa bawat gitna, ikaw ang aming lakas. At sa bawat pagtatapos, ikaw ang aming tagumpay. Ang aming buhay ay patunay ng iyong paggabay at katapatan. Kung naniniwala kang ikaw ay ginagabayan ng Diyos sa bawat hakbang mo, i-type sa mga komento. Nagtitiwala ako sa gabay ng Diyos. Hayaan mo itong maging iyong patuloy na paalala na ang Diyos ang nangunguna sa bawat hakbang ng iyong buhay. Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming buhay at tahanan. Lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Kinikilala na ang lahat ng aming tinatanggap ay nagmumula lamang sa iyong kabutihan. Ikaw ang aming tagapagbigay, ang aming tagapagtustos, at ang aming pinanggagalingan ng bawat biyaya. Kaya ngayon, binubuksan namin ang aming puso at buhay upang tanggapin ang kasaganaan ng iyong pagpapala. Isang pagpapalang hindi lamang para sa amin, kundi upang kami ay maging daluyan nito sa iba. Pagpalain mo ang aming mga gawain at pagsisikap. Panginoon, nakikita mo ang bawat pagod, bawat sakripisyo at bawat pagsusumikap na aming ibinibigay. Walang nasasayang sa iyo. Kaya hinihiling namin na ang bawat ginagawa namin sa aming trabaho, sa aming negosyo, sa aming tahanan ay iyong pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng kakulangan, pagkaantala at pagkabigo. Ang bawat gawa ng aming mga kamay ay pinagpapala mo. Ang bawat binhi na aming itinatanim ay mamumunga sa tamang panahon. Punuin mo kami ng iyong kabutihan at kasaganaan. Panginoon, ang iyong kabutihan ay hindi nauubos. Ang iyong biyaya ay patuloy na dumadaloy sa aming buhay. Ang aming mga pangangailangan ay natutugunan at higit pa rito, ikaw ay nagbibigay ng kasaganaan upang kami ay makapagbahagi sa iba. Hindi kami mamumuhay sa kakulangan sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng sagana at tapat. Pagpalain mo ang aming pamilya ng pagkakaisa at pagmamahalan. Panginoon, ang aming tahanan ay aming iniaalay sa iyo. Naway ito ay mapuno ng iyong presensya, kapayapaan at pag-ibig. Kung may sugat sa aming relasyon, pagalingin mo. Kung may hidwaan, ayusin mo. Kung may lamat, punan mo. Ang aming pamilya ay maging matibay, nagkakaisa at nakasentro sa iyo. Sa bawat araw, maranasan namin ang iyong biyaya. Panginoon, turuan mo kaming makita ang iyong kamay sa bawat detalye ng aming buhay. Sa maliliit na bagay at sa malalaking bagay, naway makilala namin ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya ang nagpapalakas sa amin. Ang iyong awa ang bumabangon sa amin. Ang iyong katapatan ang aming sandigan.
Itaas mo kami at ipakita ang iyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, kung kami man ay nasa mababang kalagayan, ikaw ang nag-aangat sa amin. Kung kami man ay nahaharap sa kakulangan, ikaw ang pumupuno. Ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kapangyarihan. Ang aming tagumpay ay maging patunay ng iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat hadlang sa pagpapala, ang bawat sumpa ng kakulangan, bawat henerasyonal na limitasyon, at bawat espiritu ng pagharang ay aming winawasak. Ang bawat pintuan na isinara ng kaaway ay hindi mananaig, sapagkat ang iyong kapangyarihan ang nagbubukas ng mga pintuan na walang sinuman ang makapagsasara. Kami ay malaya sa anumang pumipigil sa daloy ng iyong pagpapala. Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Naway hindi lamang kami tumatanggap, kundi kami rin ay nagbibigay. Sa aming pagbibigay, naway maranasan ng iba ang iyong pag-ibig. Sa aming pagtulong, naway makita nila ang iyong kabutihan. Gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong biyaya sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Palaguin mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa lalim ng aming relasyon sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat sitwasyon. Kahit sa gitna ng kakulangan, kami ay magpapasalamat. Kahit sa gitna ng paghihintay, kami ay magtitiwala. Ipaalala mo na ang tunay na pagpapala ay ang iyong presensya sa amin. Panginoon, higit sa lahat ng bagay, ikaw ang aming pinakamahalagang kayamanan. Kapag ikaw ang kasama namin, sapat na ang lahat. Ang iyong presensya ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan, kapayapaan at katuparan. Ang aming puso ay hindi nakatuon sa material na bagay, kundi sa iyo. Ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na kumikilos sa aming buhay, nagbibigay ng direksyon, nagbubukas ng mga pintuan at nag-aakay sa amin sa tamang oportunidad. Siya ang nagtuturo sa amin kung paano gamitin ang iyong mga pagpapala ng may karunungan. Siya ang nagpapaalala sa amin na manatiling mapagkumbaba at mapagpasalamat. Ang iyong mga anghel ay kumikilos ayon sa iyong utos upang ihanda ang daan para sa aming pagpapala. Inaalis nila ang mga hadlang, pinapadali ang mga landas at pinoprotektahan kami sa bawat hakbang. Kami ay lumalakad sa iyong pabor at ang iyong kabutihan ay sumusunod sa amin saan man kami magpunta. Idinedeklara namin na kami ay pinagpala, ang aming pamilya ay pinagpala, ang aming tahanan ay pinagpala, ang aming kabuhayan ay pinagpala, ang aming hinaharap ay puno ng pag-asa at kasaganaan. Walang kakulangan ang mananaig sa aming buhay sapagkat ikaw ang aming tagapagtustos. Panginoon, turuan mo kaming manatiling mapagpasalamat sa lahat ng oras. Sa bawat biyaya, kami ay nagpapasalamat. Sa bawat pagsubok, kami ay nagtitiwala. Ang aming puso ay nananatiling mapagkumbaba sapagkat alam naming ang lahat ay mula sa iyo. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay pinagpapala sa bawat aspeto ng aking buhay." Hayaan mo itong maging deklarasyon habang ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa bawat bahagi ng iyong buhay. Panginoon, ikaw ang aming lakas. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming mga laban. Sa bawat hamon na aming kinakaharap, kinikilala namin na hindi sapat ang aming sariling kakayahan. Ngunit sa iyo, kami ay nagiging matatag, matapang at handang lumaban. Ikaw ang aming mandirigma, ang aming sandigan at ang aming tagumpay. Kaya ngayon, buong pananampalataya naming idinedeklara na hindi kami magpapatalo sapagkat ikaw ang kasama namin sa bawat laban.
Bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang anumang hamon. Panginoon, may mga sandali na kami ay natatakot at nag-aalinlangan. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng takot. Ang aming puso ay pinupuno ng lakas ng loob. Ang aming isip ay pinatatag ng iyong katotohanan. Kami ay haharap sa bawat pagsubok ng may paninindigan, sapagkat alam naming ikaw ang aming kasama. Sa iyo kami nagtitiwala para sa aming tagumpay. Panginoon, ang aming panalo ay hindi nakasalalay sa aming kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan. Ang bawat laban ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Ang bawat hamon ay aming isinusuko sa iyo. At sa bawat sitwasyon, pinipili naming maniwala na ikaw ang magdadala sa amin sa tagumpay. Iangat mo kami patungo sa panalo. Panginoon, kung kami man ay nakaranas ng kabiguan, hindi doon nagtatapos ang aming kwento. Ikaw ang Diyos na nagbabangon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panibagong simula. Sa pangalan ni Jesus, pinapalaya namin ang aming sarili mula sa bawat alaala ng pagkatalo. Kami ay hindi na nakatali sa aming nakaraan. Kami ay lumalakad patungo sa hinaharap na puno ng iyong pangako. Iparanas mo ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Panginoon, ang tagumpay na hinahangad namin ay hindi lamang panlabas, kundi may kasamang kapayapaan, katuwiran at layunin. Nais naming magtagumpay sa paraang nagbibigay kaluwalhatian sa iyo. Ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan at kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kaaway na humahadlang sa aming tagumpay. Ang bawat tanikala ng kabiguan ay napuputol, ang bawat hadlang ay nawawala, ang bawat limitasyon ay nababasag. Kami ay pinalaya at pinapalakas ng iyong kapangyarihan. Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Siya ang nagbibigay ng tapang, ng pagtitiyaga at ng malinaw na direksyon. Siya ang nagpapaalala sa amin na kami ay may layunin at may tagumpay na nakalaan. Sa Kanya, kami ay patuloy na tumatayo, lumalaban at nagtatagumpay. Idinideklara namin na kami ay nagtatagumpay. Ang aming buhay ay umaangat. Ang aming pananampalataya ay lumalalim. Ang aming mga pangarap ay natutupad ayon sa iyong kalooban. Hindi kami mananatili sa pagkatalo, sapagkat kami ay itinakda mo para sa tagumpay. Ang lahat ay aming tinatanggap at pinagtitibay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Ipinapaalala sa atin na tayo ay tinatawag na magalak sa Panginoon, magtiwala sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin. Kapag inilalapit natin sa Diyos ang ating mga iniisip at dinadala ang lahat sa panalangin, ang Kanyang kapayapaan na higit sa ating pangunawa ang siyang magbabantay sa ating puso at isipan. Kung ikaw ay dumaraan sa mabigat na sitwasyon, huwag mong hayaang madaig ka ng pag-aalala. Maaaring maraming bagay ang hindi mo kontrolado, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi nawawalan ng kapangyarihan. Siya ay kumikilos kahit sa mga sandaling tahimik ang paligid. Ang bawat panalangin mo ay mahalaga sa Kanya, at ang bawat hakbang mo ay Kanyang ginagabayan ng may layunin. Sa Kanya, may kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kung may panalangin kang nais ipagkatiwala sa Diyos, pasasalamat man, kahilingan o isang bagay na matagal mo nang dinadala, maaari mo itong isulat sa mga komento. Sa simpleng hakbang na ito, ipinapakita mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kami ay sasama sa iyo sa panalangin, nananalig na ang Diyos na tapat at mahabagin ay kumikilos sa bawat detalye ng iyong buhay at hindi ka niya pababayaan. Kung napagpala ka ng panalangin ito, maaari mo itong i-like,
i-share at mag-subscribe upang mas marami pang tao ang maabot ng mensahe ng kapayapaan, pag-asa at katapatan ng Diyos. Sa iyong pagbabahagi, nagiging daluyan ka ng liwanag sa iba, isang paalala na may Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng pag-aalala at lakas sa gitna ng kahinaan. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya. Naway ang kanyang kapayapaan ang maghari sa iyong puso, ang kanyang karunungan ang gumabay sa iyong isipan, at ang kanyang presensya ang patuloy mong maranasan sa bawat hakbang ng iyong buhay. Manatili kang matatag, patuloy na manampalataya, at huwag mong kalimutan ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iyo sa lahat ng oras.